ibalik dito, i-repatriate ang Presidente Duterte, pero kung ano mang investigasyon na sinimulan nyo kaugnay, kung meron man, at kung wala, magsimula kayo, kaugnay sa war on drugs, gawin nyo. Bimbestigahan nyo si Presidente Duterte. Sapagat dito kinamit ang krimen, dito di umano mga biktima, imbestigahan nyo at pag nakakita kayo ng probable cause, maghain kayo ng demanda. But meanwhile, kinakailangan na kayo ay gumawa ng kaparanan upang ibalik yan dito. First Lady Lisa Marcos, hindi sasama sa delegation sa Amerika. Yes, For the po. first, hindi sasama. Naku, sabi ko, patay. Magkakaroon na naman katakot-takot na espekulasyon dito. Kasi nga, hindi ba, iniugnay siya doon sa Tantoko pagkapatay, pagkabatay dahil sa cocaine. Makinig kayo. Kayo lumili ka ng sarili ninyong problema. Kung noon pa kasi, nung sumabog yan, nagsalita na kayo, ay hindi kayo nagsasalita rin eh. You, in effect, you fund the fires of intrigue and chismis. Hanggang lumala ng lumala, saka lang kayo nagsasalita kayo. Pagkatapos, hindi pa sasama sa delegasyon. Hindi na naman kayo nagpapaliwanag kung bakit hindi. O kaya, lumili ka kayo talaga ng mga gagatungan. Mag-aalab na naman yan. Kaya ang problema sa inyo, tapos magre-reklamo kayo na sinisiraan. Kayo rin kasi. Well, nasabi na natin yan. Ilang araw na rin. Ulitin natin. Yung sinasabi ni Presidente Duterte, katawa-tawa, talaga naman katawa-tawa. Pero, hindi katakataka na inuugnay siya. Hindi ba mulat sa poll, di ba sinasabi na natin na yung ginagawang walang batayang pag-usig sa mga krimen di umano na kinamit ng Pangulong Duterte, yung walang katapusang paninira sa mag-amang Duterte, ang walang patumanggang programa ng paghihiganti sa mag-amang Duterte, yun po ay galing lahat sa layunin na kailangang matanggal ang nagiging sagabal sa pagpapatuloy pananatili ng kapangyarihan ng mga nakaupo ngayon. Iyan naman ang katotohanan yan. Kaya hindi tayo nagtataka na lahat na maaaring gawin upang iugnay sa masama, sa krimen, sa anomalya, sinasama nila si Pangulong Duterte. Pero ang problema nga, gaya ng sinabi natin kapag, hindi na talaga natututo itong gobyerno natin. And for that matter, lahat ng mga politiko hindi natututo. Akala nila, walang hanggan ang kanilang pananatili sa kapangyarihan. May hangganan po ang lahat. Habang totoo na kayo ngayon ay nasa kapangyarihan at magagamit nyo ang lahat upang siraan ang siraan. Pero ang taong bayan ay matalino. Nakikita nila ang nasa likod ng ginagawa ninyo. Kaya nga, nung nakaraang halalan, sinampal na nga kayo ng taong bayan. Yung mga inendorso ng administrasyon sa Senado ay naglagapakan lahat. Yung dalawa, kung hindi pa inendorso ng BP Sara, hindi pa lalabas. Mabuti na lang at napasama sila. O yan ang problema sa kanila. Pero kahit anong pilit nyo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Tandaan ninyo, nung sinimulan yung pag-iimbestiga sa mga sabungero sa panahon ni Presidente Duterte, hindi po ba yan ay inimbestigahan nga
4 na taon na nga ang nakaraan, iniimbestigahan pa rin, maglilima na nga eh. At nagkaroon pa nga ho ng Senate investigation yan. Madalit sabi, hindi pinigilan ng Presidente Duterte, talagang sinulong niya, imbestigahan niya yan. Di ba? Pinatigil niya pa nga yung isabong eh. Natatandaan niyo yun? Paano mo sasabihin na ugnay? Wala talagang kayo. Ay, nako. Unang-una, I agree with BP Sara na dapat pinagandaan nila kasi noong pa sinasabi niya na magtataas ng taripa. At nagtaas nga, mabuti 3% lang, pero malaki pa rin yun. Pero meron pa namang remedyo dyan eh. Kasi nga, nakakonsentrate tayo sa Estados Unidos, kaya na sinabi ko nung nakaraang programa, na kailangan huwag nating limitahan yung ating susuplayan sa Amerika lang. Marami pang iba. Nandiyan ang China, nandiyan ang iba't ibang bansa na maaari nating pagbentahan, pagbilihan, pangangkatan ng ating mga ginagawa rito sa Pilipinas. Hindi ba tayo? Mahusay tayo dyan sa pagdating sa asukal. O yan ang number 1 nating inaangkat eh. Pati nga semiconductor doon, meron tayo. Basta marami tayo. Marami tayong binibenta. Pati nga yung mga handicrafts natin. Magagaling natin, di ba? Sila pumumpu eh. Magagaling. Marami magaling dito. Sa totoo lang, nagugulat nga ako. Kahapon ako namasyal doon sa Greenbelt. Napunta ako doon sa 3rd floor. Nakita ko doon noon ko lang nakita kasi hindi naman ako pupunta sa 3rd floor. Ang dami pa ng shop doon na ang gaganda ng mga furnitures natin. At nung tinanong ko, yung pala yung mga gawa sa Pampanga at ini-export natin. O madalit sabi, talagang maganda, magaling mga Pilipino pagdating sa mga handicrafts, furnitures, at marami tayong pwedeng ibenta. Pero huwag tayo mag-concentrate lang sa Amerikano. Kasi gaya nga niya, nung nitasan taripa, maapektuhan tayo syempre. Kaya ang gawin natin, dagdagan natin ng produksyon, mga inaangkat natin at humanap na tayo ng mga iba pang pwede nating pagbilhan ng mga binibenta natin. Una-una, wala namang bago sa sinasabi niya. Katunayan, ini-echo niya lang yung mga sinasabi na ng programang ito. Wala pa siya, sinasabi na natin yan. Basahin mo yung article ko nung Lunes, inulit na naman natin yan. It's a costly process because you will be spending money, taxpayers' money for something that is political na wala namang batayan. Hindi lamang yan, sinabi pa rin natin na distraction sa primary function ng mga legislador. So, walang bago. Gaya nung sinasabi niya na gusto ni Inday Sara. Ako, noon pa sinasabi na ni Inday Sara yan. walang bago sa sinabi. Noon pa. Hindi pa sinabi niya, I am ready to face you. Noong pang 1 taon ako nag-prepare dyan. Manatan niyo lang kung gusto niyo. Gusto niya nga ng bloodbath, di ba? Pero, tsaka, meron pa ako napansin doon sa tagapagsalita. Yep. Kaya sabi niya, daw si Inday Sara. Ang isang spokesman, wala kang karapatan na magsabi tama o mali ang iyong principal. Palaging tama ang principal mo. Hindi mo na kailangan na sabihin na tama si BP Sara. Your job as a spokesperson, ipahayag mo yung kung anong gustong ipahayag ng iyong principal. It's not for you to judge whether or not tama yung ginawa niya o hindi. Magandang tingnan doon, kaya nang sinasabi natin sa programa natin, tingnan ninyong mabuti yung katanungan na ipinukol sa Kongreso. Matitindi at mahirap pagsagutin, mahirap sagutin. Tama naman yung sinasabi ni Senato, teka muna, wala kaming alam dyan kasi more on sa Kamara de Representante yan. Kasi ang katanungan talaga sa House of Representatives, hindi sa Senado eh. Lahat ng tanong doon puro sa House of Representatives dapat sumagot. Ang kapuna-puna, eto, kung walang nakapansin,
Hindi tinanong ng Korte Suprema, "Oy, magpaliwanag nga kayo kung bakit nyo ni-remand, bakit nyo binalik sa House of Representatives yung complaint, at ano ba ang constitutional basis or legal basis ninyo?" Hindi tinanong yan, ha? So, ibig sabihin, kung hindi tinanong, it assumes na tama yung ginawa nila. Eh, di ba sinasabi ko nga po sa inyo, paulit-ulit na sa programa natin, na yung pag-remand, habang maaaring masabing irregular in the sense na ibinalik mo, pagkatapos pinapasagot mo sa isang complaint, hindi mo naman, na ibinalik mo nga, wala ka namang complaint. Yun lang yun. Pero, makikita nyo na yung mga nagsasabi na unconstitutional yung ginawa, nakakita nyo, doon lang makikita nyo na hindi. O kaya, abangan ninyo, maganda itong ginawa ng Korte Suprema. At hindi rin totoo, mawalang galang na kay Justice, dating Justice Carpio, fraternity younger brad natin sa Sigmaron. Yung sinasabi niyang judicial overreach yung ginawa ng Korte Suprema. Eh, di ba si De Lima, yun din ang sinasabi. Sabi ko, judicial overreach, De Lima overreach yun. Kayo ang mali sa mga basa nyo. At with due respect, doon sa fraternity brad natin na si Tony Carp, hindi po pwedeng maging judicial overreach. Kasi, sinasabi niya, dapat hindi mo na tinatanong kung regular, pati na kung nabasa ba, ilang, if they have all the time in the world to read the complaint bago nila pinirmahan. Kasi habang totoo sinasabi niya that the presumption of regularity applies, it is also the job of the Supreme Court, given the fact that there is a pending case before it, to determine whether or not there has been an abuse of discretion in the impeachment complaint transmitted to it. Paano mo malalaman kung may grave abuse of discretion? Kung hindi mo tatanungin ang mga kalakaran na bumabalot sa pagsasagawa ng complaint, pagprepara sa complaint, sa kung sino nag-endorse, kailan in-endorse, bakit hindi na-transmit yan sa Committee on Justice, ano bang legal basis ng Secretary General, at bakit napakadali ng pag-file para within 2 hours lang yata, kung hindi tayo nagkakamali. Paano mo mababasa yung kahaba-haba? Siyempre may mga dokumento pa, prueba at lahat. Siyempre pag-aaralan mo yun. Kaya ibig malaman ng Korte Suprema, sabihin nyo sa amin, bigyan nyo kami ng prueba na talagang binigyan nyo ng panahon nito. Hindi nyo inabuso ang iyong kapangyarihan na basta kayo tumanggap ng complaint endorsed by a member of Congress o kaya naman nakuha niya 2/3 na itatransmit. Kailangan pakita nyo sa amin na hindi nyo inabuso yung kapangyarihan. Yan. Yun, Mr. Tony Carps. Hindi. Ito kaibigan natin yan, kakampi natin yan sa mga Duterte. Pero alam po ninyo, unang-una, para in fairness doon sa mga ibang senador. Yung 3 senador, Senador Bongo, Bato, Senador Robin. Merong naunang resolution yan. Merong unang resolution na pinail. Kaya lang, premature. Yung alang session kaya hindi tinanggap. Kung baga, sumunod lang yan si Alan. Nakita niya, yung ganda resolution to. Pero yung resolution na nauna, iba. Dito tayo, medyo pupunahin natin yung resolution. But I'm happy, kahit na pupunahin natin to, na merong resolution na kumakampi at pinagtatanggol ang karapatang pantao ni Presidente Duterte. But, my constructive criticism is this. Yung pong resolution asking the government to work on the grant of the interim release at gawing house arrest, sa akin pong pananaw, yun ay taliwas kontra doon po sa posisyon ng Presidente Duterte na walang jurisdiction ang ICC.
by asking the government to grant the interim release at hayaan na magkaroon ng house arrest under the conditions imposed by the ICC, you are in effect effectively admitting that ang ICC ay may jurisdiction. Ayaw nga ni Presidente Duterte, hindi nga siya wala kayong jurisdiction sa akin, kaya dapat hindi ako makulong. Kaya, mas maganda yung naunang resolution ni Senador Robin na ibalik, i-repatriate mo dito yan, repatriation, hindi house arrest. Yun ang original na resolution na na-file na hindi na-actionan kasi nga nag-adjourn na ng CND, kumaga premature. Wala ng session kaya hindi mo na pwedeng tanggapin. Yun ang resolution na repatriation. Hindi naman sinasabi doon na ibalik yan dito nang walang accountability. Ba, hindi yun. Nabasa natin yung resolution. Ang sinasabi sa resolution, original, ni Senador Robin at ng dalawa pang senador, si Bato at si Bongo. Eh sinasabi ko doon, ibalik dito, i-repatriate ang Presidente Duterte, pero kung ano mang investigasyon na sinimulan nyo kaugnay, kung meron man, at kung wala, magsimula kayo, kaugnay sa war on drugs, eh gawin nyo. Bimbestigaan nyo si Presidente Duterte. Sapagat dito kinamit ang krimen, dito di umano mga biktima, imbestigahan nyo at pag nakakita kayo ng probable cause, maghain kayo ng demanda. But meanwhile, kinakailangan na kayo ay gumawa ng kaparanan upang ibalik yan dito. For many reasons. Number one, sinasabi ko doon sa resolution, I agree, na wala nga kayong jurisdiction. Dahil, wala na nga umalis na nga umalis na ang bansang Pilipinas. Number two, yun din ang sinasabi ng gobyerno walang jurisdiction. Number three, kahit na yung Rome Statute, sinasabi na kung kami mag-aaresto ng isang mamamayan sa inyong bansa, ang sinasabi ng batas ng ICC, kailangan dumaan kami sa inyong hukuman na hindi o ginawa. At sinasabi pa doon sa resolution na kahit na sa ating extradition treaty, ito ay nagsasabi rin, nagtatakda na kailangan dumaan sa hukuman bago ka magpatapon ng isang gustong kunin sa atin at i-trial dun sa kanilang bansa o sa ibang institusyon. At sinasabi pa doon sa mga dahilan, yung kanyang kondisyon bilang isang 80 ang edad niya, 80 years old. Meron na siyang mga nararamdaman na kailangan talaga iba. Yung talagang doktor na totoo, hindi pa pwede mga doktor na kasay lang dyan, hindi naman magagaling. Pero ang kaiba kasi, ito ulit-ulitin natin, yung house arrest admits jurisdiction of the ICC, tinatanggap mo may jurisdiction. Hindi nga tinatanggap ng Presidente Duterte. Kaya yan ang house arrest, ayaw niya nga nakakulong Ba't niyo ikukulong? Wala naman kayong jurisdiction sa akin. Pag pumabor ka sa house arrest, inaabin mo na may jurisdiction. Kaya mas maganda yung original na repatriation. Ibalik mo. Kung gusto niyo, imbestigahan niyo, pailan niyo ng kaso dito sa ating bansa. Sapagkat gaya ng paulit-ulit na natin sinasabi, ang issue dito ay sovereignty. Jurisdiction issue is a sovereignty issue. Pag ikaw ay isang malayang bansa, hindi ka dapat pinakikialaman ng anumang bansa kaugnay sa pagtrato mo sa iyong mamamayan. Pag ito'y nagkamit ng krimen, ito ay uusigin mo sa ilalim ng sistema legal dito sa bansang ito. At hindi po sa labas. Pag yan ay ginawa mo, sinusuko mo ang iyong kalayaan bilang isang malayang bansa
sinusuko mo ang iyong kasarinlan o ang iyong sovereignty. Hindi dapat yan. Kaya mas maganda kung ang gagawin ng gobyerno, i-repatriate nyo. Di ba, doon sa aking column na sinabi ko, if this government wants to, it can bring back the former president. Hindi ba nagbigay pa nga ako ng example? Kung Tebes, ini-extradite nila, ba, na huli doon sa Timor-Leste. Tapos nag-apply sila ng extradition. Na-deny. Ayaw pumaya ang Timor-Leste. Pero dahil nga nagkaroon ng mga ibang konsiderasyon, dahil yung Timor-Leste gusto maging miyembro ng ASEAN, kailangan niya ng boto, nagkausap yung presidente ng dalawang bansa, siguro madalit sabi, nakabalik dito, nakakuwang muli, kahit na labag ito sa order ng Korte Suprema o ng pinakamataas na hukuman sa Timor-Leste. Madalit sabi, pwede pala. Kahit na nga nakakulong at kahit na tinanggihan ang extradition treaty, pwede pala nating ibalik. Hindi lamang po yan. Di ba nagbigay ako ng halimbawa pa? Na yung ICC, nakiusap sa Italian government na hulihin ninyo yung isang foreign national na yan. Nilitisin namin yan dito. May demanda sa kanya. Ang ginawa ng Italian government. Ito po ay inaresto. Dinala doon sa Hague. Kaya lang, 1 week after isinuko nila yung foreign national, natuklasan nila, irregular. Mali ang pag-aaresto. Hindi sununod yung batas ng Italian government in arresting and detaining as well as surrendering. So anong kung ginawa nila? Kinuha nilang muli. Walang magawa ang ICC. Sabi nga ng Italian government, ba't di sila papayag? Di sila Diyos kami, may sarili kaming sistema legal. Nalabag ang sistema legal. Kaya kukunin namin yan, isusuli namin yan doon sa pinanggalingan ng bansa. At sila mag-usap. Yung pangalawang example yun. Yung pangatlo, hindi ba si Trump ngayon? Napaka-stricto. Lahat na nakapasok dito, nalabag sa immigration laws natin, kailangan i-deport. May di-deport na isa, di ba? Sa El Salvador. Ito, isang buwan pa lang nakakaraan to. Diba? Pero ilang araw pa lang mo nangyari yan. Binalita na natin at nagbigay na tayo ng komentary dyan. Anong sabi? Nung dineport, yung isang illegally na nakapasok sa US. Illegal immigrant, kumbaga. Sabi ko ng lower court, nagdemanda ko kasi, dinimanda ang gobyerno. Mali yung ginagawa niyo sa akin, ba't niyo ako dinideport? Sabi ko ng lower court sa US, mali, hindi niyo dapat dinideport ang isang foreign national na immigrant sapagkat whether legal o illegal ang pagpasok niya, kailangan padaanin mo sa proseso. Meron tayong mga batas. Kailangan may process, hindi yung basta itatapon mo. Mali yan. Kaya ibalik yung tinapon sa El Salvador. Ang ginawa ko ng gobyerno ni Trump, takbo sa Korte Suprema ng US. Hindi mali yan. Nang ganito, sabi ng Supreme Court ng US, hindi, kayong mali. Regardless of whether that is an American citizen or a foreign national, you cannot just deport. It has to pass through our immigration laws. You have to observe it. There is a rule of law. You cannot violate that. Kaya ang Supreme Court ng US nag-utos sa gobyerno ni Trump. Facilitate, gawa niyo ng paraan na ibalik yang foreign national dito sa ating bansa at sundin niyo ang immigration laws natin. Kaya kitang-kita na po na pwedeng i-repatriate, hindi i-house arrest. Pwede kung gusto. Yung issue niya, matagal na rin natin tinalakayan. Panahon pa ng kopong-kopong sinabi na natin. Yung reclamation ay hindi nagbibigay ng baha. Meron ng scientific study yan. Hindi lamang yan. Alam niyo ba ang Hong Kong? Mahigit sa kalahati ng Hong Kong ay reclaimed land. Hindi naman bumabaha doon
Ang talagang katunayan, kaya nagbaba, di ba matagal nang alam ng lahat yan ng gobyerno. Basura, drainage, clog. Ang daming mga basura sa dinadaluyan ng tubig. Kaya nababara kung wala na madaluyan papunta doon sa dagat. O di pupunta na sa kalsada. Ayan, kaya tayo nagkakaba. Anong ibig sabihin? Number one, incompetent, yung nagpapatakbo, kung anumang ahensya ang dapat na naglilinis ng mga kanal, lahat ng mga pagdadaluyan ng tubig, yung mga kumukuha ng basura. Oh. Yan ang dahilan, incompetent. Incompetence yan. And syempre, command responsibility. Kung sino yung may hawak ng gobyerno, kasama kang sisisi doon. O, di ba? Unang-una kulang yung yung news story yung pinagpasapasala. Sapagkat sa dyaryo ngayon, sinasabi na may mga personnel na kinuha, inuwi sa bahay, ginamit, yung iba naman tinago, madalit sabi, pinag-interesan, hindi lang pinagpasapasahan. Katunayan, nung maunang makuha yung box, dadalawa lang, isang necklace lang at kung ano pa isang item. Madalit sabi, ang dami di ba? Oh, hindi naiulat yun. Dapat iniulat yun kasi lumalabas ngayon na talagang may mga dishonest na empleyado. Ang hindi ko maintindihan na ganito, ibig sabihin may na monitoring system. Kasi pag dumaan yan sa, di ba, ni-inspection, apparently, hiwala yung box doon sa kanya mga bag. Makikita naman kung may naiiwan Pag walang kumuha, dahil ako nakakaiwan din, pero natatawagan ka agad ako, nakakalimutan. Kung marami akong dala. Ibig sabihin, dapat yan nakita na sa monitoring na may naiwan. Kara-karaka, dapat yung naiwan, ilalagay mo sa lost and found. Hindi ginawa yun. Napag-interesan nga ngayon, anong dapat gawin? Dapat maging talagang may monitoring ka para hindi nangyayari yan. Meron ka talagang isang tao o dalawang tao na ilang ang binabantayan. Kailangan ikaw yung nasa lost and found. Pag may naiwan doon, automatic ilagay mo na sa lost and found at bigyan mo na kagad ng notisya yung pasahero. Sa mga pasahero naman, ito naman ang payong sa inyo. Hindi ko naman maintindihan sa inyo. Ali miss. Kung bakit yung alahas mo, nasa isang box, hiniwalay mo pa, pwede mo namang ilagay yun sa maleta mo, dun sa check-in. Hindi naman yun. Lalo na kung nakalakat lahat yun. Yan. Ang problema yun, dahil hiniwalay mo, pwede mong maiwan. Yun na nga nangyari. Hindi lang yung sa budget, alam nyo, kailangan meron tayong infrastructure program. Mag-imbit tayo ng mga kapitalista dito para mag-invest sila. Tayo sila ng mga kumpanya, malaking pabrika. Pag maraming tinatayong pabrika, may trabaho ang taong bayan. Yun ang kulang sa ating pamahalaan. Okay. Ito naman po from Patatutini. Attorney Sal, I wish your short video scoring Maria Ressa on the alleged 30,000 drug war victims she erroneously claims could reach those who have the wrong impression of FPRRD, especially those in the West. Nako, hindi na kailangan yun. Alam niyo ba kung bakit? Common sense yun. Pag sinabi mo 30,000 ang napatay sa war on drugs, as against the official record, magdududa ka na. Mukhang hindi yata tama ito. Pangalawa, wala nga lumalabas, di ba? Ilang paulit-ulit na nating tinanong yan. Noong pa, si Presidente Duterte, ako, sa mga briefings, yung nasaan yung 30,000 yun? Anong mga pangalan yan? Anong kalakaran? Paano sila napatay? Wala naman silang kasi nga, itong si Maria Ressa nagsimula ng chismis. Sabi niya, nakita ko lang naman sa isang chariot Ginaya ko lang. Gaya-gaya, putumaya, kaya yung kumalat ng kumalat. Yan ang chismis. Pero pagdating niya sa trial, sa impeachment, doon sa kanila, kung matuloy yung impeachment, kasi meron ng motion na ibasura, walang jurisdiction. Kung matuloy man yan,
Paano mo kaya patutunayan yan? Katunayan nga, di ba, ilan lang ang mga testigo na magsasabi na tatlo, apat lang yata. Pero mo, 30,000 tapos apat lang ang magtitistigo. Ibig sabihin, hindi totoo. Yan, tama po kayo dyan, Attorney Sal. Another follow-up question. Attorney Sal, is there impropriety on the part of a non-lawyer senator who said he plans to consult, among others, some justices of the Supreme Court if ever the impeachment trial pushes through? Bakit naman improper? Dapat na nga magkonsulta kung di ka abogado. Magkonsulta ka sa mga abogado. Hindi man kailangan ng justice ang kukonsultahin mo eh. Konsulta ka konsulta ka lang sa PAW eh. Nakaturuan ka na ng mga reglamento sa trial. Hindi proper. Another comment po or another follow-up question from him. Gibo has easily made an excuse that he already gave up his Maltese passport, but there's no discussion involving large amounts of investment in Malta as a requirement for foreigners to get a passport. Yan ang gusto mong gawin. Alam mo, ang pinupunta niya, kasi sabi sa dyaryo, bago ka mabigyan ng dual passport o dual citizenship dyan sa Malta, kailangan meron kang minimum na deposito. Laki. Euros, milyon eh. Ang tanong ngayon, ang laki pala ng investment dito sa Malta. Kaya nabigyan ng pasaporte. Yung kanyang visa, multiple. Basta, yun ang pinupunto naman yan. Ako naman, mayaman ang mga tiyo doon. Mayaman ang asawa, Prieto. Talaga may pera yung mga yan. Another message from Raven May, Solid DDS. Tama ka, Attorney Sal, malaki na naman ang pera ng taong bayan. Nanakawin na naman ang budget ng mga buaya sa gobyerno. Kung sino pa ang totoong mga korap sa gobyerno ay sila pa itong ang galing magbintang. Bintang ni Trilling yung bank account ni PRRD. Akala naman niya ay paniniwalaan siya ng taong bayan sa kasinungalingan nila. Hindi unlimited ang pasensya ng taong bayan. Ano pa nga ba? Ito naman po from Jeanette, another comment. Parang Taiwan ang Davao. Maiwanan mo gamit mo, lalo kung may address, makakabalik pa talaga. Tama yan. Okay. From Minerva Bulong, mag-isip ng mahusay na solusyon para hindi lalaki ang kahirapan ng katauhan o mamamayan. Hindi paninira, patayan, kahit konting proyekto ng barangay para sa mga tao sa komunidad na walang ginagawa ay umpisa at isang halimbawa ng nakatutulong sa mabuting daan. Hindi po ba? Tama ka. Matagal nang marami nakakalan yan. Ito naman po from Ed Oliva. They're asking for accountability. The sanity of the people are at the whack when they ask for accountability of the Vice President for 125 million confidential fund, but not for the 150 million plus that goes to the pockets of each congressman who signs without thinking. The impeachment of a popular Vice President, is this man still sane to be a senator or is he the one of the pack? Sino kaya? Madalit sabi, tinatagin niyo si Inday Sara sa kanyang confidential funds, 100-something million. Pero yung challenge, di ba, si Presidente Duterte natatanda mo, kung sa rally sa Davao, at kaya mga payan, paliwanag nyo yung lalaki ng budget nyo kung saan napunta yun. Mag-account kayo. Bakit si Inday Sara lang ang pinapa-account nyo? Yan ang pinakapunto. Namimili lang kayo ng kalaban, pero kayong magagampi, ayaw nyo imbestigahan mga sarili nyo kasi huli kagad kayo. Tama. Ito naman po, Attorney, gobyernong naambunan ni BBM ng limpak-limpak na salapi. Kaya number 1 ang Pilipinas na korap sa buong mundo. Real talk.
Kung tama lang mga pinagagawa nila, walang tututol sa kanila. Inayos ni Digong lahat ng gulong na iwan noong nakaupo. Pero noong natapos na ang term ni Digong, pagkatapos tulungan ng mga Duterte si BBM ay binigyan ng second chance para makaupo. Pinalibing tatay niya. Pero anong ginawa niya? Tinraidor nila mga Duterte. Walang utang na loob. Sinong di magagalit dyan? Alam na rin ang lahat yan. Marami ng galit. Isa ka doon. Ayan. From Lolay Abre, nagkagulo na jud sa Pilipinas, sukad si BBM ang Pangulo. Mapayapa pa sana ang bansa noong si Duterte ang Pangulo. Ngayon, wala na lahat. Kaya anong gusto mo? Ito naman po, attorney from Lauren Tagaban. Sino pang magtitiwala ayaw magpa-hair follicle drug test, edi guilty? Bakit hindi si BBM ang impeach, hindi si Sara? Lahat ng proyekto ngayon pinatitigil dahil walang budget kasi ninakaw. Kaya nga magkaroon ng pataas lahat. Kailangan mag-hair follicle test lahat ng empleyado ng gobyerno. Kahit na hindi empleyado, driver ka, kailangan meron ka din noon. Basta umawa ka ng mga transport dahil nanganganib ang buhay ng mga pasahero mo. Yan. Magpa-hair follicle test ka rin. Lahat, private and employees in the government. Yan. Tama po kayo dyan, Attorney Salan. Another comment from Galante Channel, kapag ang leader ay weak, hindi abogado, tapos yung advisor ay anti-Duterte pa, wala na. Tapos puro appointed pa ang cabinet members, magulo talaga. Tested na yan. Gano'n lang nga. May pahabol pa po na question, Attorney Sal, kasi kamakailan lang din ay magsasagawa or may planong isasagawa na investigasyon ang tungkol sa Manila Dolomite Beach. So ang katanungan po ng ating tagapanood, Attorney Sal, ano po masasabi nyo na pinaiimbestigahan ang Manila Dolomite Beach sa Kamara? Ginagawa lang ba ito ng Kamara para siraan ang Administrasyong Duterte? Ano pa nga ba? Obvious naman yun. Okay, teka muna. Meron akong gustong nakahanap ko dun sa paksain yung nilagay. Wala yung nilagay. Nasa yun. Ang sinasabi doon, si First Lady Lisa Marcos hindi sasama sa delegation sa Amerika. Yes, For po. the first hindi sasama, naku, sabi ko patay. Magkakaroon na naman katakot-takot na espekulasyon dito. Kasi nga, hindi ba, iniugnay siya doon sa Tantoko pagkabatay dahil sa cocaine, overuse ng cocaine. At sinasabi, sa chismis sa Marites, isa siya sa mga suspects, kaya hindi kagad siya nakauwi. Hindi umano. Ngayon, sigurado, spekulasyon niya, naku, I can just imagine. Ngayon pala siguro, habang nagsasalita ko, marami nang bumabanat. O yan, kaya hindi ka sumasama. Kasi baka hindi ka na makabalik dito. Dahil person of interest ka doon, hindi hold ka doon. Yan naman ang problema sa Malacanang. Kayo makinig kayo. Kayo lumili ka ng sarili ninyong problema. Kung noon pa kasi, nung sumabog yan, nagsalita na kayo, ay hindi kayo nagsasalita rin eh. In effect, you fund the fires of intrigue and chismis. Hanggang lumala ng lumala, sakala kayo nagsasalita ngayon. Pagkatapos, hindi pa sasama sa delegasyon. Hindi na naman kayo nagpapaliwanag kung bakit hindi. O kaya, lumili ka kayo talaga ng mga gagatungan. Mag-aalab na naman yan. Kaya ang problema sa inyo, tapos magre-reklamo kayo na sinisiraan. Kayo rin kasi. Hindi. Nako. Actually, Attorney Sal, mai-connect ko lang po, at before po tayo matapos, di ba nagkaroon na po ng bagong secretary sa PCO at yung una niyang mandato ay magkaroon ng courtesy resignation yung lahat ng mga under sa opisina niya. At isa nga po dito sa naghahain or nag-submit na ng courtesy resignation si Yusek Claire Castro. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Baka maraming mamimiss ang tagapagsalita na Malacanang. Mabuti tinanong mo yan kasi gusto ko talagang magbigay dyan.
Ito ang mensahe ko sa dalawa. Dave Gomez, palibasa hindi ka, abogado ba ito? Ano Abogado ata ba siya? yun? Broadcaster po si Secretary Ah. Gomez. Ito naman si Claire, abogada. Hindi ko rin maintindihan kung bakit pumapayag siya. Bakit? Mr. Dave Gomez at Claire, Clara, ang nag-a-appoint sa USEC, yung pinare-resign mo, Dave, ang presidente ang nag-appoint. Siya lang ang may karapatan na magtanggal sa kanila or demand courtesy resignation. Wala kang karapatan, Dave Gomez. At ikaw naman, Claire, hindi ko naman maintindihan siya, abogado ka. Bakit ka naman pumapayag? Dapat tinulungan mo, kinurek mo, sabi mo sana, Sir, Sek, nakamali ka dyan. Tayo mapulaan dyan. O, pinupulaan ko na kayo. Mali! Sinunod naman kagad ni Claire. Mamaya, kaya pinaka-courtesy resignation para kapalitan, Claire. Baka nagiging pabigat ka na sa administrasyon dahil sa mga sagot mo, mga pahayag mo. Tingnan na, pero hindi ka dapat nag-resign. Only the president can demand the courtesy resignation. Only the appointing power. Wala, in-appoint din yan eh. Bakit wala siyang karapatan o kapangyarihan na ikay pagbitirin sa tungkulin. Nag-uumpisa ka pa lang din, mali na kagad ang banat mo. Ang discarte mo. Ako ba yung sinabi ko? Kasi marami nagbabasa kanya. Pag tinanggal mo yan, naku, you deprive us of bashing this public official.